Makikita niyo dito, this is the final, results nung botohan nung 2022 election. Ang bumoto kay Sara noon ay mga BBM supporter, pati yung mga voters ni Lenny na hatak sa Bicol Province. Really? Interesting, pati sa Bicol. And, so parang anong nangyari pala talaga, naghatakan sila ng boto. Like yung mga botante ng The Duterte clan plus yung botante ng mga Marcoses from Mindanao, nakita natin dito, lumalagay na 1 point lang advantage ni VP Lenny sa NCR. Pero sa Balance Luzon, 67% siya as to Sara Duterte 26. Pero ito ang grabe. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Again, andito na naman tayo sa ating podcast. Okay. Hindi ko sinasabi mini podcast pero usually we ended up like going more tawag dito. Sorry po, meron lang ako tinitext right away. Ayan. Okay. Or sometimes we sometimes go further as more than like close to 1 hour. Pero today, pag-usapan lang natin itong isang video. It's about a survey na inilabas and this is a live reaction video. So multiple times of this podcast, I'll pause and I give my comments about this issue. And sana maintindihan niyo po yun because this is a live reaction video. And before we start, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And if you like this, use your phone to scan this QR code so you'll be notified with our daily postings. Okay, let's start. Alam nyo guys, just an just additional comment lang dito 'no. Napapansin niyo, importante na lagi natin iniintindi sa mga survey kailan 'to, isinasagawa. Kasi remember po, sa mga survey, when they do, pulse surveys o tulad nito about sa election, dumedepende kasi ito sa kung ano na nangyayari sa politika. Kaya nga sinasabi nila, yung survey nag nagpapakita lang siya kung ano ang nangyayari at that very moment. Pero hindi siya sumasalamin sa ano mangyayari sa future kung may pagbabago ito. Kaya nga 'di ba from time to time hindi naman ginagamit talaga ng kabuuan yung mga survey, especially presidential and vice presidential and even other national position kasi nagbabago dahil ang dami nga nangyayari sa politics. So, just a heads up. Well, totoo yung sinasabi ni, sir dito. Iba yung laban ng tumatakbo, hindi pa nag-iisip kung sila tatakbo. Pero siyempre, kasi naniniwala ako wala naman yan wala naman yan kung sino na unang magdeklara, eh. Kasi usually kahit naman mauna ka o mahuli, ang winnability naman talaga papasok yan sa karisma nung isang kandidato. Na ano pang sabihin natin kahit siya pa pinakahuling nilalang sa mundong ibabaw na ito. Pasa ng kanyang Certificate of Candidacy, COC, wala namang garantiya yon na siya'y mananalo, eh. Well, merong advantage, disadvantage, but still there's no guarantee na yun yung magiging parameter for them to win. Okay, just a heads up, kung hindi niyo po napapanood at nakikinig lang kayo ngayon, ito pong survey po ay dalawang table ang nandito sa video, table 12 at saka table 10. One is and this is for 2028 presidential election, February 27 to March 2, and then, yan. And then may mga location, NCR, Balance, Luzon, Visayas, Mindanao, classes A, B, C, D, and E. Wait a minute. Interesting, sa mga, you know, mga OCD sa numero, lalo na sa mga survey form. Ito nga dito, ayan. Magandang tignan 'to, interesting. Kasi sabi dito sa location, um, marami ang supporter ni Raffy Tulfo sa Balance Luzon. Ibig sabihin sa kabuuang Luzon other than NCR. Pero tie sila ni Duterte, just for this survey, tie sila ni Duterte at si Senator Raffy Tulfo sa NCR. Pero sa Mindanao, oh my gosh, Mindanao 90% Sara Duterte and only 9% kay Raffy Tulfo? I know na merong root
may parang pinanggalingan or roots si ano, 'di ba? Si Senator Raffy Tulfo na Mindanaoan. Pero ang OA naman nito, ang taas naman, sobra naman taas, 90%. And then, so far as we can see here, eto binabasa ko lang po yung naka-still video, kasi ni-stop ko. So far, ang karamihan ng bumoboto kay Sara Duterte is the Class E, 63%. And then, ang bumoboto naman kay Senator Raffy Tulfo is A, B, and C, 49%. Really? Ibig sabihin ibig sabihin wala palang ganong hatak si Raffy Tulfo sa Class E? Kasi sa Class E kung makikita nyo, si Sara Duterte 63 tapos si Raffy Tulfo is 32. Napakalaki naman ng discrepancy. So sa NCR dikit sila pero pagdating sa Visayas at saka Mindanao, ganun katindi? Like literally Duterte all the way? Ang tindi naman grabe, no? Senator. Okay. Kaya pala dalawang table. Sa table 12, Sara Duterte and Raffy Tulfo. Tapos sa table 10, Sara Duterte and VP Lenny. So lumalagay kung kay VP Lenny, 67 siya sa balance loss. Pero grabe pa. Kasi sa Mindanao, kung makikita mo dito, 93% kay Sara Duterte. Okay. Pag-usapan natin to. Ang bilis na magsalita. Saglit lang, boss, share this to the listeners. So lumalagay dito, noong 2025, ang registered electoral voters ay sa Pilipinas 68 million. Ang NCR sa 68 million na to ay may 11%. Balance Luzon, ibig sabihin in Luzon other than NCR, 30 million which is 45%. Visayas is 13 million, which is 20%, and Mindanao is 16 million, 24%. So in short, kung imamat lang natin to, kung sabihin na natin ang Mindanao ibigay natin sa mga Duterte, ibig sabihin, ang totoong laban pala talaga ay manggagaling sa 45% ng balance Luzon at Visayas, which is 20%. Kung ifa-factor out nyo yung numero dito ng percentage, kasi kung i-add mo yung balance Luzon tsaka Visayas, lumalagay na 65% agad eh. Ang sakop ng, 'di ba? So, I think sa 2028 election, ang kandidato, the balance Luzon and Visayas. Ganun pala katindi, no? I never see the updated version ng ng registered voters on on the Philippines. Nasa Grabe. 30 Dito natin makikita kung oo dito. nga, no? Totoo 'yan. Alam niyo hindi na pag-uusapan 'yan pagdating sa election, yung Calabarzon. Calabarzon talagang matindi. Calabarzon is sasabihin ko sana Caloocan. Ano ba ang Calabarzon? My gosh, sorry. Sorry, ayan ginugol ko na. Kay Calabarzon ay composed ng 5 probinsya, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon Province. So, in short, alam nyo ba, ito kasi I remember when I was back in Yorme's election, no presidency, 2022 election, a lot of my friends sa political vlogging, we were always talking about the survey. Sabi namin, where is the survey coming from? At saan pupunto si Yorme? Or saan kailangan pumuntos pa ni Yorme? Kasi, literally speaking, paniniwala kasi ko noon that time na nag-uusap kami about sa mga survey, ganyan. Kilala lang si Yorme, Luzon and Visayas. And syempre, ang sentro is the NCR. Pero kung titignan mo, kahit pala mag-focus lang si Yorme sa Norte, Luzon, and NCR, at the time based on these numbers, malaki pala talagang hatak, especially Balance Luzon. I never even thought about it. Hi Ruben Crucena, hindi ako kumbinsido sa survey na yan. Pilited ang mga data na yan at alam naman natin kung sino ang tatlo na yan. Yes, man tayong problema dyan sa issue na yan.
month of health. We're just talking about the survey, and it's just interesting. I think for any of our listeners right now, interesting kasi at least nakikita natin yung data. Okay. So ito pala yung 2022 election. So far, sa mga listeners again hindi po kayo nanonood ng video, ay na 32.5% ang 58.5%, tama ba? Wait. Ulitin ko. 32.5% as president ang nakuha ni VP Leni noong presidential election 2022 sa Balance Luzon, while 7.5%. Kung pag-uusapan natin sa presidency, ang may pinakamalaki talaga na boto ay nanggaling sa Mindanao, which is ang laki, 5.6%. So lumalagay almost close to, sabihin na natin it is close to majority ng Mindanaoans ang bumoto talaga sa mga Duterte. Guys, yung nakikita niyo dito this is the final results nung botohan ng 2022 election. So just a heads up. Okay, guys, stop ko lang diyan at may babasahin lang ako dito. Sabi ni Robin Crucena, karamihan ng bumoto kay Sara noon ay mga BBM supporter, pati yung mga voters ni Lenny na hatak sa Bicol province. Really? Interesting, pati sa Bicol. And so parang ang nangyari pala talaga, naghatakan sila ng boto. Like yung mga botante ng The Duterte clan plus yung botante ng mga Marcoses from Mindanao. We're just looking to another table na nakita natin dito. Lumalagay na 1 point lang advantage ni VP Lenny sa NCR. Pero sa Balance Luzon, 67% siya as to Sara Duterte 26. Pero ito ang grabe. This is what I cannot believe. On Visayas, Sara Duterte gets 67%. And on Mindanao, 93%. And on Visayas, VP Lenny nakakuha lang ng 31%. At ito ang nakakagulat. 6% lang ang nakuha niya sa Mindanao. Ibig sabihin, ganun, 'di ba? Ganun katindi ang support ng mga Duterte. They can offset yung numbers ni VP Lenny, 'di ba? I don't know. Sometimes I feel like parang ang Mindanao nasa ibang planeta. Duterte na lang pinaka the best. I understand kung siguro nasa 20s or 30% na nakuha ni Lenny sa Mindanao, pero 6%, sobra naman atang baba. And also, tingnan nyo pa, sa class naman, sa klase o class ng tao, A, B, C, D, or E, ang malaki ang nakuha, sobrang laki na nakuha ni Sara Duterte, 74. And then, A, B, C is kay VP Lenny. Tapos sa D, 53% si Sara, tas si Lenny, 41 lang. Pero ang tindi, no? 74% sa Class E. Bakit? Hindi ko alam. Ano ba nakikita ninyo guys na parang advantage ng mga Duterte sa Class E? Is it because is there something na nagugustuhan ng Class E sa mga Duterte? Kasi this is very high. Just survey naman, wala naman tong katunayan na ito talaga mangyayari sa 2028 election. But I think my first big question, ano ba nakita ng Class E sa mga Duterte if this survey is true? Maingay kasi yan si Sara. Maingay kasi. Hindi ko yan narinig, yan Sara Lenny. Hindi ko narinig yan sa balita. Eto guys dagdag ko lang. Alam nyo ba ibig sabihin ng command vote? Ibig sabihin ng command vote, because mahina ang exposure ng isang vote reach area, or sabihin na natin kung saan yung area mahina yung social media or television, most of the narrative depending on what the political party holds into yung alliances. Like for instance, may mga malalayong baryo, malalayong lugar. Kung may dinastiya doon, yung mga local politicians, usually, what they advertise, yung mga chismis, sa mga kwento, di ba? Umiikot yan sa mga local politicians. And they usually define their alliances based on the general general population ng mga government officials sa pangmalaki, like governor, board members, 'di ba, yung mga naririnig kayong ganyan.
Tapos dun sila nagkakaroon ng alyansa and then mas matindi yung push sa mga malalayong probinsya to have this command vote na tinatawag. Parang 'pag sinabi ni governor ganito, lahat ng politicians na hawak niya, pati lahat, up to the last smaller, government official which is the barangay, nagkakaroon ng command vote or yung diretsong pagboto doon sa kandidato na gusto ng pinakamataas sa isang probinsya which is like usually the governor or the party of the governor. Yun yung, usually command vote na like Sa iba Interesting. So kung ang maglalaban lang si Duterte at saka si Leni Robredo, meron pa rin daw talagang malaking porsiyento ng undecided sa lugar ng NCR, which is 17%. Ano ibig sabihin nun? Does it mean undecided? Ibig sabihin di sila nakakapili pa na iboboto nila o nakapili na pero hindi pa sure? I don't know kasi I feel kasi ang undecided means meron na sila talagang number one na gusto nila iboto, pero hindi pa sila 100% sure. Not the other way around na wala silang kalam-alam kung sino iboboto nila. Especially NCR, highly populated tayo, 'di ba, sa NCR. Parang lahat na ata ng balita, lahat na ng pangyayari sa politika lagi nanggagaling sa NCR. Same as Raffy Tulfo versus Sara Duterte, 16% pa rin daw yung undecided. Oo nga 'no, interesting. Basta anything to do with ABC, lagi na lang parang napapareha kahit yung mga dating survey napapansin ko, laging napupunta sa mga katunggali ni, VP Sara kung pag-uusapan natin survey for election. Guys, sa tingin ninyo, I'm just curious ano, sa tingin ninyo bakit ang lakas ng hatak, ah, ng mga sabihin na natin or non-Duterte na talagang bumoto kay Pinoy at that time, nung eleksyon, and I don't know, ano ba ang ano, may epekto ba ang Class ABC voting population sa Pilipinas towards a candidate or is just a simple fraction lang ng society ng Pilipinas that vote for a certain candidate? Kasi naku-curious ako, 'no. Kasi well, we can class everyone kung A, B, C, D, or E ka. Pero ang question ko is, anong distinction kapagka A, B, and C ka? Does it mean to say, mas may alam ka mas may alam ka pampulitika ng mga kandidato? Or pag sinabi bang E, kulang yung, ah, kulang yung pagkakaintindi mo sa nangyari or nangyayari sa politika? Or what does class differences means? Kapagka nakapag-aral ka different yung appreciation mo sa politika versus sa hindi ka nakapag-aral. So yun yung mga question ko pagdating dito sa pagka-categorize natin ng mga classes. I believe that everyone know kung anong ibig sabihin ng nangyayari sa politika. Alam nila yung flood control. Actually, natatawa na nga lang even yung mga kakilala ko, sabihin na natin they always say na class E sila or class D. Mas may alam pa sila sa akin pagdating sa nangyayari sa impeachment. Or mas may say pa sila sa akin. Honestly, tinatanong ko pa nga sila kung ano opinyon nila, eh. Pero, is there any difference kung ikaw sinabi kang class A, B, and C, tapos yung isa naman E, pagdating sa pagboboto, 'di ba? Interesting. Jeffrey Herda, hello po. Kayo naniniwala diyan na puro sari Mindanao. Taga diyan ako pero hindi ako maka-Duterte, Tulfo kasi
nakatulong sa mga mahihirap hanggang ngayon. Okey. Para maunawaan ng masarang Pilipino, especially sa mga interview na ginagawa nila kay Canada. Well, wala na tayong magagawa diyan. Hopefully magbago, pero that's how they comfortable pagka sila ay, nag-interview. Sabi ni Robin Crescena, blinded by idolatry ang majority voters ng mga Duterte na nakikipagmurahan pa sa SOCMED. Akala na para bang wala ng mali na sinasabing kandidato, basta go lang. "Oy, Mr. Romualdez Tambi," yes, meron pa. Alam mo naman tayo, lagi tayong may surprise. Correct. And honestly, that's a good takeaway. Kasi alam niyo po, ang paniniwala ko in sa election day, kahit nga yung bago ka pa, 'di ba, may listahan? And I experienced that to my friends before, na may listahan, meron na silang kopya kung sino yung boboto nila. Up to the last minute nagbabago. Why? Kasi nga ang tao, hindi naman tayo, kumbaga sa politics, mabilis tayo magbago ng ating opinyon. Every second may nangyayari sa politics. Every second din nagbabago din tayo ng idea natin about politics. And I believe na itong mga survey nakakatulong kung ano nakikita natin na pulso ng iilan, kasi hindi naman 'to pangkalahatan. Alam naman natin na iilan lang naman yung nai-interview. Pero masasabi natin at least meron tayong, sabihin na natin na pag-uusapan. Eh, baka nga may kulang si candidate A sa Visayas, sa Mindanao, o si candidate B, malakas siya sa NCR pero napakahina niya sa Mindanao, yung mga gano'ng tipo. Maganda lang siyang pinag-uusapan, pero a survey does not dictate kung sino talaga ang mananalo sa eleksyon. Ako, I firmly believe ang mananalo sa eleksyon at maaaring, magtagumpay sa 2028 election ay yung kandidatong may karisma o yung may winnability factor. Yan ang lagi kong sinasabi, kasi yung charisma, winnability factor, formula, walang numero na magsu-suffice sa pagkapanalo kapagka talaga yung winnability, naandun na sa isang kandidato. Kahit anong putik ka ibato mo diyan, kahit anong paninira ibato mo diyan, that person, nakaka-survive pa rin sa eleksyon. Yan ang nakikita ko diyan. Sa pagtatapos, if you guys like this video, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, scan nyo po itong QR code para po lagi kayo updated sa ating mga, ah, daily posting. Oh, yan. Bago ako magtapos, basahin natin dito mga ano, itong huling, komento ni Mr. Romualdez Tambi. Oh, meron pa. Jeffrey, paano ko naniwala sa'yo, comment mo nga 'di mo maayos, ano pa, sinasagot lang niya yung mga mga comment. Taga si Mr. Romualdez Tambi talaga nga palaban, passionate sa politics. Tatapos, ang gusto ko pong sabihin sa inyo is this, um, ano po ang tingin ninyong tama o mali? Sino mang tatakbo sa politics, especially presidential election, ang pumamayani yung inyong personal, decision, 'di ba? Sana po kahit ano man desisyon ninyo na gawin sa election, sana mas mamayani yung punto na ano ba yung tama sa'yo? Sino ba yung tamang kandidato? Sino ba yung best na aahon sa bansang ito? Yun naman yun, eh. Mali man o tama, 'di ba? That's your opinion at wala namang makakapagsabi sa'yo na mali ka o tama ka, eh, 'di ba? Lahat naman tayo may tama. Lahat naman tayo may tama, wala namang opinyon na mali, eh, 'di ba? So yun lang. Also maganda natin na pag-uusapan ito from time to time, at saka iko-cover ko rin ito, next sa mga mini podcast natin. Ko-cover ko 'tong mga survey kasi ang sarap pag-usapan. Dahil dito natin nakikita yung mga numero, 'di ba? Masarap kasi pag-usapan numbers, eh, especially sa mga nasa probinsya diyan or may kamag-anak sa provinces, maganda pag-usapan. This is a healthy conversation. So yun lang po. Again, sa lahat po, it's a pleasure to talk to you guys. Kita-kits sa susunod na podcast.